Hello mga Mima! Muling nagbabalik ang inyong nursing attendant ng Quezon, Palawan. For today's vlog, ito nga po pala ang mga kaganapan bago ako na-ER. Maaga na nga ako gumising para maaga din ako makapag-asikaso. Una ko na ngang ginawa ay yung routine ko everyday. Sa mga oras na nga yan ay wala pa nga akong nararamdaman. Bukod doon ay kumain naman din ako ng almusal. Pasyensya na po kayo mga Mima, ngayon lang ako ulit nakapag-vlog. Ilang araw din nga na hindi ko to nagawa dahil nagpapahinga pa nga ako. Kaya tulad nga po ng pinangako ko ay magbabalik po ako ulit sa pagbablog. Una po sa lahat ay thank you po sa lahat ng mga taong naging concern sa kalagayan ko. Hindi ko na nga kayo maisa-isa pero alam nyo naman sa sarili nyo kung sino po yun. Na-ER nga po ako nung kinagabihan dahil sumakit nga po yung sikmura ko at umabot na nga yung sakit sa dibdib ko. Hanggang sa nahirapan na nga po akong huminga. Yung hininga ko ay parang hinahabol ko na at parang mapuputol na nga. Kaya hindi ko na nga natiis ay nagpa-ER na nga ako. Pagdating ko doon ay in-oxygen na nila ako. Pero bago nga yun ay nag-text nga ako kay Doc kung anong gamot yung pwedeng inumin. Pero advice nga ni Doc ay pumunta na nga lang ako sa ospital. At sabi nga ni Doc ay nag-acid influx daw ako. Kahit noon pa man mga Mima ay may sakit na po talaga ako sa sikmura. Palagi nga po akong sinasakitan pero gumagaling naman. Pero yun nga yung first time na nangyari sa akin. Kaya nga sabi ko ay ayoko na talagang mangyari yun ulit. Sa ngayon mga Mima ay marami na nga pong bawal sa akin. Kaya iiwasan ko nga yung mga bawal na yun dahil ayoko na nga pong maulit yung nangyari sa akin. Kaya sa mga katulad ko po ay ingatan po natin ang ating mga kalusugan habang tayo ay malakas pa. Huwag nga natin abusuhin yung sarili at kalusugan natin. Ayoko na nga po mangyari yung gumastos ng malaki yung pamilya ko para lang maoperahan ako. That time kasi mga Mima ay na-diagnose ako ng acute appendicitis. Kaya medyo masela na nga yung sikmura ko. Dahil yung bituka ko nga ay hindi na tulad ng mga ibang normal. Dahil sobrang malala nga yung nangyari sa akin noong 2016. Hindi nga lang siya basta acute appendicitis. Kaya ayoko na nga mangyari na makagastos ng malaki yung pamilya ko. Thankful ako kay God kasi hindi niya ako pinabayaan sa kalagayan ko na ganun. Hanggang sa naging okay at maayos na nga yung kalagayan ko. Sa ngayon mga Mima ay may iniinom lang po ako ng mga gamot. Kaya wag po natin pababayaan yung kalusugan ang sarili natin. Kung pwedeng iwasan yung mga bawal ay gawin po natin. Para hindi natin pagsisihan sa bandang huli yung mangyayari sa atin. Way back 2016 ay akala ko nga yun na talaga yung pinakahuling buhay ko. Pero napakabuti ni Lord dahil binigyan niya ako ng second life. Kaya pahahalagahan ko na talaga yung kalusugan at sarili ko. Lord, maraming salamat po sa lahat at sa pag-iingat sa akin at sa pamilya ko. Lesson learned ang lahat ng nangyari sa akin ngayong week. Shoutout po sa lahat ng mga taong nagmamahal sa akin. Yun lang muna mga Mima. Thank you for watching.